Maayong buntag sa tanan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios niini nga adlaw sa tibok nga atong kinabuhi. Labi na karon sa atong ka Domingo diin atong isaulog kining Church Workers Sunday, katulong Domingo sa bulan sa Nobyembre, ang hinapos nga bahin na sa quarter sa atong tuig 2024. Mapasalamaton kita sa buhi nga Dios sa iyang padayon nga pag-uban, paglig-on o pagpanalangin sa matag usa kanato. Atong tan-awon ang atong mga talamdan o ang atong kining chime bells sa karon. Makita nato ang sentro sa kasaulugan ng Church Workers Sunday. Dalaygon ang buhi nga Dios. Sabantayan ninyo ni adinhi uban kanato tanan ang mga church staff, mga magbubuhat sa iglesia, gikan sa mga pastor, ang atong admin, hangtod sa atong mga tig-atiman sa paghinlo sa atong palibot. Dalaygon ang buhi nga Dios. Unya pohon atong paminawon ang pag-acknowledge usab sa mga church workers kauban sa atong administrative officer. Atong abi-abi ang tanan sa pagsimba, basig dunay bag-uhan sa 7 o'clock. Kundo na atong awiton ang atong awit sa pag-abi-abi. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. We welcome you, we welcome you. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Nang lingkod ta, padayon ta mga igsoon sa atong mga paibalo, pagtimbaya o announcements nga niya makita sa atong chime bells. Ang atong activity o schedule sa tibok bulan sa Nobyembre, karon ang atong Church Workers Sunday, duyog ni ini ang OCWO or United Church Workers Sunday nga busa man unya pohon human sa atong panimba towards the closing hymn. Doon na tayo himuong special offering para sa mga church workers. Ta makita nato na i-box din higi awhag o gi-invite ang tanan na pwede tang mo ambit ini mudala para pod sa ato mga pagpaambit sa panalangin alang kanila. Sa pitsa 18 hangtod 21 musugod na usab ang Newman classes, ang atong equipping activity mo tapos ni karon nga tuig mo resume ta by January pohon ang atong equipping classes. Sa katapusan sa bulan sa Nobyembre 24 ang atong Stewardship Sunday, nakapatik na po diha nga kini ang schedule usab sa Board of Providence o ang Board of Stewards, kauban sa atong duha ka pastor nga makigbahin sa pulong sa Dios. Ang atong UCM, doon na series of practices last week pa o padayon karon nga semana, pagpangandam sa pagpakigduyog sa UCM didto sa UCCP Midsayap karong umalabot nga pitsa 23 sa ilang pilamana iskagatos binisaya sa Centennial, no? Oo. Centennial celebration sa UCCP Midsayap. Kaya itong UCM, no, ni agi nagtambong pod og centennial anniversary sa Tacloban.
karon didto na pod sa Midsayap, og ang atong Pastor Jay will be preaching on the 24th didto sa maong simbahan. Salamat kita mga igsoon nga dunay memorial flower offering paghandom kang igsoon Rose Sardinia, mas nailhan siya sa Rose or manang Rose Rosenda sa Paula Sardinia. Ban pa nga mga announcement mga igsoon palihog sa pagtan-aw sa atong chime bells, no, kay dunay importante ug daghan dinhi nga mga schedules akong hatagan og duot kining word stock sa Pizza 22. Ang CYF moadto sa Indonesian Christian Congregation inviting our young people together with other young people sa Central District para sa ining gitawag nilang word stock or music, worship and music kauban sa ubang mga batanon sa Indonesian Christian Congregation. Doon na po'y himuon ang CWA karon nga adlaw. Kining gitawag nilang saksak sinagol sale. Magsugod, di pa di ay. 24 pa, advance, no? Pizza 24, alas 9, unya, until supply last. Kini ang ilang ibangandam. So, ang mga CWA, pwede mong mudala sa inyong anything gusto na ninyong ipaambit sa uban, i-dispose, magamit pa sa uban, pwedeng ihatag sa atong CWA. The Wow God Kids, ayaw mo katingala nga pinasahi ang schedule sa atong Wow God. Karon hangtod Pizza 30, dunay mga schedules nga gihimo ato makita ang detalye niini in preparation sa himuong Christmas play sa December 22. O ang atong admin is looking for three items: church office administrative assistant, a janitor, and a driver. Palihog lang sa pagduol sa atong administrative officer for details. Mga uban pang detalye nga naa sa atong chambers, giawhag kamo sa pagtan-aw niini duyog sa i-block sa inyong schedules because there are schedules we wanted you to join and be in the journey with the whole church. Doon ay atong mga paibalo may tungod sa atong birthday celebrators karon nga semana o mga wedding anniversary celebrators. Ang ilang pangalan napatik diri sa atong chimebell, atong gipaabot ang atong pagtimbaya, atong mga pag-ampo, mga panghinaot nga kining atong mga igsuon padayon nga panalanginan sa atong buhi nga Dios. So ang atong pakigduyog atong himuon sa pagharana kanila sa awit sa birthday o sa wedding anniversary. Once again has come your birthday. Once again the time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time, your birthday. Happy time this year. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Nagpahipi lang usa sa mga celebrators karon nga semana, partikular ugma pohon sinong Pauling na dito sa likod. Oo, base nag-online ang atong chairman sa council, Susan Palad, is also celebrating birthday tomorrow. If you have time, please extend greetings niya ang ilang mga pangalan, no, para sa uban nga mga saulog. Niya uban po nato diri si Anita Kalunsad, nakitaan yu ka ning. Happy birthday ning. Kanus ay mong birthday? 21. Oh, sa Huwebes na pohon. Di gyud matago. No? Og si sunod semana. Oh,
sunod semana atong i-reserve ang surprise birthday greeting para sa mga pastor. Nalaygon ang atong buhi nga Dios. Sa kasamtangan atong gihangyo nga atong administrative officer para sa paghatag usab sa appreciation, pag-recognize sa atong mga church workers, Ma'am LJ. Maayong buntag sa tanan. Sa karon nga takna atong pasidunggan ang atong magbubuhat sa atong iglesia nga lakip sa atong ginatawag nga Levitical family. Akong ginahangyo ang tanan church workers to stand alang sa pagpasidungog sa naihatag sa kongregasyon kaninyo. Uban sa atong church workers, ang atong pasalamatan ang kadtong mga nagserbisyo o dugay na niining simbahan na pinaagi sa mga lahi-lahi nga institution pod nato na kauban sa atong Levitical family, from our social concerns or para lang pag-asa, apil ang ato ang security guards nato, pati ang church staff nato ug ang atong Levitical Multipurpose Cooperative. Sa inyuhang chime bells makita ang mga pangalan kadto sa mga nagserbisyo na gyud og dugay ug angay lang gyud na atong hatagan og due recognition para sa ilahang serbisyo. So mao ni ang inyuhang church workers church. Manindog ang tanan alang sa atong tawag sa pagsimba. Ang Dios ania sa atong taliwala nga nag-umol kanato nga mahimong kaugalingong katawhan sa Dios. Bisag lisod ang dalan, ang Dios magauban kanato. Dili kita angay mahadlok. Sa Ginoo kita mudangop, kay ang Dios mao ang atong kusog. Muduol kita sa Ginoo nga nagahangop kanato sa iyang kaugalingong pagkamatarong. Mangayo kita sa Ginoo nga ablihan ang atong mga kasing-kasing ug ang atong mga espiritu aron matinud-anon kita mosunod kaniya. Atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug huna-huna samtang kita maghiusa sa pagsimba sa Dios.
Mag-ampo ta. Langit nong Amahan, labing makagagahom, nagatigom kami karon isip usa ka pamilya, usa ka komunidad, aron pasidunggan og simbahon ka, among manluluwas, among Dios. Sa mga kasing-kasing nga puno sa pagpasalamat ug pagtahod, among ginatugyan ning panimbahon karon ngadto sa imong maluluy-on nga mga kamot. Samtang kami nagaselebrar sa Church Worker Sunday, nagapasalamat kami sa gasa sa kahusayan nga gipakita nimo Ginoo pinaagi sa imong buhat. Hinaot nga ang among pagsimba karon magapakita sa among matinud-anong pagsunod sa imo ug sa imong mga buhat. Puna kami karon sa imong presensya, andama ang among mga kasing-kasing ug hunahuna aron magapasalamat ug magsimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran ug aron madawat ang imong giya sa among pagtipon. Gipangayo namo kinitanan sa ngalan ni Hesukristo nga nagtudlo kanamo sa pag-ampo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan, kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Ang kasulatan nag-awhag kanato sa pag-ila sa atong mga sala ug dili sa pagtago niini atubangan sa Dios nga atong langit nung Amahan, apan sa pagsugid niini uban ang mahinulsulon ug masinugtanon nga kasing-kasing aron kita mapasaylo pinaagi sa iyang walay kinutubang kaayo ug kaluoy. Busa niining tungura mo dool kita sa trono sa atong maluluyong Dios ug isugid nato ngadto kaniya ang mga butang nga atong nabuhat batok sa atong isig katawo nga wala mahiuyon sa kabubuton sa atong Ginoo ug diha sa mahinulsulon nga kasing-kasing mangayo kita sa kapasayloan niini. Si
Mga igsuon, paminawa ang maayong balita. Si Kristo namatay alang kanato. Si Kristo nabanhaw alang kanato. Si Kristo naghari sa gahom alang kanato. Si Kristo nagampo alang kanato. Bisan kinsa nga anaa kang Kristo bagong binuhat, ang daan nga kinabuhi wala na, nagsugod ang usa ka bagong kinabuhi. Tuuhan nato ang maayong balita sa ebanghelyo. Diha kang Hesukristo kitang tanan gipasaylo na. Dawato nato ang maong kapasayloan ug magkinabuhi kita diha ug uban sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Dios. Amen. Ingon nga mga pinasaylo sa Dios, magaduol kita diha sa iyahang balaang presensya alang sa atong hinius nga pag-ampo. Magaampo kita. Labing balaan og dalaygo namo nga Dios, tag-iya sa among mga kinabuhi. Tinubdan sa tanang mga butang nga among gihuptan. Walay hunong o Diyos ang amo ang pagpasalamat nganha kanimo tungod sa imong makanunayon nga gugma ug kaluoy nga imong gi padagayday nga rikanamo. Bisan usahay mobati kami nga dili kami takos og angayan sa pagdawat sa imong panalangin. Apan sa walay duha-duha o Diyos imo kining pakigambit o gipasinati sa matag usa kanamo. Busa nining mao nga gutlo Ginoo, nagaduol kami diha sa imong balaang presensya. Dinuko ang among mga ulo, piniyong ang among mga mata. Timaan sa amo ang pagpaubos nganha kanimo. Tungod kay kung wala ikaw Ginoo, wala gayud kami mahimo. Ginoo nining mao nga takna kauban sa amoang mga kaigsuunan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan. Kami nagaduyog nganha kanila diha sa amoang paghalad sa ilahang mga kinabuhi nganha kanimo. Salamat o Dios sa lain nga tuig nga imuhang gihatag kanila ug itugot nga sa magasugod sila nining lain nga tuig sa ilahang kinabuhi. Padayon ikaw nga magapakiguban kanila, magapanalangin kanila ug magagamit kanila ingon nga imong mga instrumento diha sa imuhang gugma ug kaayo ug makahimo usab sila pagpakigambit niini ngadto sa uban. Nakigduyog usab kami o Dios sa among mga kaigsuunan, labi na sa mga managtiayon nga nagasaulog sa ilahang wedding anniversaries. Salamat sa ilahang mga kinabuhi Ginoo. Salamat nga ikaw padayon nga nagabugkos kanila diha sa imuhang gugma. Ug itugot Ginoo nga pinaagi sa ilahang panagkauban. Ilahang i-confirm ug i-affirm ang imuhang gugma nga mao ang padayon nila nga nasinati. Itugot o Dios nga pinaagi usab sa ilahang mga kinabuhi. Kami nga anaa nagapalibot kanila, mahimo usab namo sila nga inspirasyon diha sa pagpadayon sa among pagpangalagad nganha kanimo. Nini mao nga gutlo usab Ginoo kauban sa imuhang mga anak, nagaduol kami diha kanimo uban sa nagkalain-lain nga mga kahimtang, kasinatian ug sitwasyon sa tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Pipila ka namo o Dios nga ania karon nagaduol diha sa imong balaang presensya. Anaay nagkalain-lain nga mga kahangawa, anaay mga kabugat, anaay mga pagpanghangyo nganha kanimo. Itugot Ginoo nga ang imong balaang espiritu mao ang kanunay nga magahatag og kusog ug kalig-on. Magapasinati kanamo nga walay butang nga dili namo makaya kung amo kining itugyan nganha kanimo. Pipila kanamo o Dios anaa sa mga pagduha-duha, ilabi na tungod sa kahimtang sa kinabuhi.
Itugot nga ang imuhang balaang espiritu mao'y magalamdag o Dios ug magahatag og kahupayan, taliwala sa maong mga pagduha-duha, taliwala sa mga kahadlok, taliwala sa mga kahangawa. Ginoo, niini usab nga kabuntagon amo ang gidalangan ha kanimo ang among mga kaigsuonan nga anaa karon sa nagkalain-lain nga mga balatian. Ilabi na ni adtong anaa sa amo ang prayer request list ang mga pangalan niini. Itugot Ginoo nga ikaw magahikap kanila, magapasiguli sa kabaskog sa ilahang panglawas. Amo ang apil sa amo ang pag-ampo o Dios ang amo igsuon nga si Daylinda Talion nga anaa karon sa Tambalanan. Ug uban pa nga wala na mo mahibalo. Itugot Ginoo nga padayon ikaw nga magahikap kanila diha sa imuhang balaanong mga kamot ug magapasiguli sa kabaskog sa ilahang panglawas. Gilaki pusab namo o Dios sa among mga pag-ampo ang among mga kaigsuonan nga hangtod nining mao nga takna padayon nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang minahal sa kinabuhi sama sa pamilya ni Jaime Catalonia ug uban pa nga mga pamilya Ginoo nga padayon nga anaa karon sa pagbangutan. Itugot o Dios nga ang imuhang balaanong mga kamot mao ang magagakos kanila, mao ang magahupay kanila ug magapasabot sa tuyo ug tumong sa amoang mga kinabuhi. Ginoo, walay hunong ang among pag-ampo nganha kanimo diha sa amo ang paghalad sa nagkalain-lain nga mga ministries and programs niining imong iglesia gikan sa kabataan ngadto sa mga kabatanunan ug hangtod na sa mga hamtong. Itugot Ginoo nga ang nagkalain-lain nga mga buluhaton nga imuhang gisangon niining matag organisasyon maka himo unta Ginoo sa pagdayeg sa imuhang ug makahimaya sa imuhang ngalan. Panalangini ilabi na ang children's ministry Ginoo nga andam na alang sa ilahang pag lead diha sa pagsaulog sa imuhang adlaw na tawhan. Itugot Ginoo nga ikaw magagiya, magalig-on o magahatag kabaskog sa panglawas sa kabataan, sa mga ginikanan ug labaw sa tanan sa magadumala niini. Alang sa mga kabatanunan usab diha sa ilahang pag-apil sa nagkalain-laing buluhaton bisan pa man dinhi nining iglesia o ngadto sa gawas. Itugot Ginoo nga pinaagi sa ilahang kabatanon ang imuhang ngalan o Dios padayon gayod nila nga mahimaya. Uban sa nagkalain-lain nga mga church organizations o Lord, amo kining gisangon nganha kanimo tungod kay kami nagatuo nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Diha sa among pagpadayon sa among pagsimba nining kabuntagon ug diha sa among pagsaulog sa Church Workers Sunday, mapasalamaton kami Ginoo nining mao nga opportunity. O gitugot nga ikaw padayon nga magapanalangin dili lamang sa imuhang magbubuhat nining mao nga iglesia kung dili sa tibuok katawhan nga nagtinguha o nagpadayon sa pagpangalagad nganha kanimo. Itugot Ginoo nga ang among matag kinabuhi mahimo gayong angayan nga tawgon nga imong magbubuhat tungod kay ang amo ang kinabuhi nagapadayag gayod ingon nga kahayag didto sa uban. Ginoo, sa amo ang pagpadayon nining amo ang pagsimba kanimo. Itugot nga ang imong balaang espiritu maugayod ang magagahom kanamo. Uban sa nagkalain-lain nga mga pag-ampo nga gidala sa imuhang mga katawhan ug mga anak o Dios, amo kining gisangat nganha kanimo uban sa dakong pagtuo ug paglaom nga ikaw nanimati kanamo. Pinaagi sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Jesus.
Matukuranan sa atong mensahe ginutlo sa unang Pedro 4 bersikulo 10 ug 11. Ato kining basahon sa tubag-tubag. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios nga agi kang Kristo kay iya man ang tanang dungog o gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Kini ang pulong sa Ginoo gipanalanginan na kita.
We will serve the Lord our God for the rest of our days. Ang tod na apay kinabuhi, ihalad ang kinabuhi sa imong katawhan diha kanimo Ginoo. Matahom nga kabuntagon kanatong tanan. Ang buntag kanatong tanan. Ingon nga atong na practice o ingon nga subay sa pagsaulog sa UCCP karon nga Domingo ang karaan nga schedule sa Okwo Sunday. Tungod kay nausab naman pod ang Okwo Sunday into August, pero sa ato dinhi sa Davao City karon nato gihimo kauban sa Levitical family. Kini nga practice akong mahinumduman panahon ni Pastor Pal pa ni nga ang mga church workers sa simbahan dili lang pastor gitapok o ginganlan og Levitical family kay gikan man sa kaliwat ni Levita. Levites, ang mga kaliwat ni Moses. Kaning uban mga kaliwat mo ni Moses ni sila. Klaro man sa mga dagway o sa mga pagpangalaga diha sa Ginoo. Busa ang atong pamalandong ingon nga ikatulong Domingo karon sa stewardship of talents. Ang pamalandong, be faithful, gifted stewards. Mag-aampo kita. Ginoo, buot gayod namong ihalad ang among kinabuhi kanimo hangtod sa katapusan samtang may kusog pa kami. Ug mo gayud kana Lord ang among tinguha sa among kasing-kasing ingon nga imong mga magbubuhat dinhi sa imong parasan. Mauman Ginoo kanamong tanan nga imong mga katawhan. Busa Lord sa magapamalandong kami dasiga kami Ginoo nga mahimong matinud-anon ug puno sa gasang tinugyanan nga mohalad tugyan sa among kinabuhi dinha kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Si Apostol Pedro nagsulat sa mga Kristohanon sa iyang sulat sa unang Pedro, ikaduhang Pedro, dito sa mga Kristohanon nga nagkatibulaag dito sa Asia Minor o sa taas dito sa kabahin sa Asia Minor, kanang Cappadocia, Bithynia, Ankara, kanang lugar sa Turkey ba karon, kanang Ephesus, Galacia, Colossa o kanang 7 churches of Asia naa kana karon sa Turkey. Ug mao kanay addresi ni Saint Peter. Ang mga Kristohanon ni adtong panahona sa iyang pagsulat nagkatibulaag, gitawag kana og sa pulong diaspora or scattered because of persecution tungod sa paglutos. Labi na ni adtong panahon nga gisunog sa Romanhong panggumhanan ang Jerusalem ni adtong tuig 70 AD. Og lakip nga gilutos dili lang ang mga Hudyo in general, but the Christians, Jews, nga niadtong panahona naa sa mga 10% kuno. Gani ang namatay niadtong 70 AD nga pagsunog sa Jerusalem o pagsunog sa templo, mokabat kuno og 1 million ka mga Hudyo. 1 million ka mga Hudyo, ha? Hapit 2,000 katuig nang nilabay. Pero nakaikyas ang daghang mga Kristohanon tungod sa gisugo na sa Ginoo nga mga warnings when this persecution will come. And so ang uban sa ila nalagpot o na scattered dito sa dito sa Syria, sa Lebanon o kanang si Cilicia, part sa Turkey and south sa Turkey ug sa tibuok Turkey. Ang uban nitabok dito sa Europe, sa Greece. O ang iyang sulat ngadto sa mga katawhan is live a holy life even living in a hostile world. Kinabuhi gyapon sa pagkabalaan bisan kon ang imong palibot dili balaan. Ang imong palibot dautan. So mao na ang challenge ni Apostol Pablo. In fact, ni Pedro, challenge niya siya sa iyang pagsulti nga, remember, you are a chosen people,
You are a holy nation. You are a royal priesthood. Diba? Diri man niya nagisulti. And you are called to proclaim the greatness and goodness and the glory of the Lord, even living in a hostile environment. Now, sa chapter 4, verse 7, sa wa pa niabot ang verse 10, nga itong gibasa kanina, doon siya linya nga giingon, the end is near. Ang katapusan, doon na. Murag kanta. And now, the end is near. Saan ang nagkanta? Si Tom Jones? The end is near. O ang iyang buhot pasabot, we are living in the end times. Ang end times di ay nagsugod pa kanila 2000 katuig na, no? We are living in the end times. Og busa ningon siya, a Christian should conduct himself with the idea nga motapos na ang kalibutan, motapos na ang tanan, magkinabuhi ta dapat uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang question is, how should Christian conduct herself or the church in the end times while living in a hostile world? Saan nila pagkakinabuhi? Nasama nga sila nagtanaw sa eternity, pero naapod sila nagkinabuhi diha sa katilingban nga gubot o dautan ngadto kanila. And we're talking here of Jews, mga Hudyo ni, nga nagkatibulaag all over the world. Now, one of the many suggestions and commands of Paul, kaya naman siya upat ka commands din on how to live sa kinabuhi in the end times while living in a hostile world is our topic today. So verse 10 and 11, ingon dito, in summary, in view of eternity, ingon nga nagalantaw kita sa eternity, kanang walay katapusang kinabuhi uban sa Dios, Christian must use their spiritual gifts to serve and glorify God. Ingon nga nagkinabuhi na kita sa katapusan ng mga adlaw sa kalibutan, ang mga Kristohanon, wherever you are, and whatever is your situation and condition, kinahanglan mo gamit sa imong espirituhanong gasa aron ialagad si Ginoo og himayaon ang Ginoo. Now, niaging unang tuig sa 2022 nga dinhi ko ato naning gitun-an 3 ka bulan the spiritual gifts ato naning na-resolve. I hope mahinumduman ninyo. And as a review, atong gisulti ang number 1 principle affirmed by Peter and Paul himself. Si Paul Jod mismo ang daghang kayong sulat ani mahitungod aning spiritual gifts. Pero affirmed by Peter as the number 1 apostle of Jesus. Paul was not part of the 12, remember? Pero to him was revealed the mysteries of the Lord. Og ilang gisulti silang duha. Principle number 1 nga, each of us has at least one spiritual gift. Each of us. Each believer. Ang matag usa ka natong mga magtutuo kang Kristo, nadyod tayo usa ka espirituhanong gasa. At least isa. Now, kita ba tanan diri mga magtutuo kang Ginoong Hesus? Amen. Ay siguro ang uban ani. Kita ba tanan diri magtutuo kang Ginoong Hesus, mga igsoon? Amen. Kabalo ko di kay mo motubag kay di man ta Pentecostal, CCP man ta. Silent night man ta. Pero kabalo ko nga silence means yes, di po tanan. Napay uban nga naghilom-hilom kay libog sila unsay pangutana nya pasig na ay collection delikado. Each of us as believers of the Lord, kitang natin karon kay believers man ta. Amen. At least isa-isa sa tua, naadyo isa kagasa. Amen. Isulti na ni Pedro, o gisulti na ni Pablo. O usa sa mga gasa, gisulti ganina, katong pag-awit. Hallelujah. Nakita akong tapad ganina, kuyo kay mga anta, di basta-basta.
Munang kaan kay ko, kanang inspired kay ko, encourage kay ko. Kay panagsarap ko makakanta kauban sa ila. Lahi man akong mga kinantahan, mga Pastor Lenny, Pastor Winzel mo, lahi man ang grupo. Ang kinaraan mo niya mo. Pero ganina, akong tapad, di basta-basta. Hallelujah. Maka-encourage kayo. Kay kada tuig ka isa rin eh. Munang ayuhon dyan na magkanta mga igsoon. Labi na sa offering unya para mo daghan ang kuan. Offering. Hallelujah. Ingon si Pablo, ingon si Pedro, there are two categories in verse 11 nga iyang gisulti. Iyang daghan kayo gifts. Maabot siguro 27, 28. Pastor Rinzel, ano na ba? 27, 28 ang mga gifts. Gisama, gi-categorize lang niya duha. The gift of speaking and the gift of serving. Puro S. The gift of speaking, the gift of serving. Kung sabi niyang speaking, ang speaking, pwede mo appeal ang tanang mga abilidad to encourage others, to exhort others, to preach, to teach, to sing, to evangelize, to prophesy. So katong ganina, part to sa speaking. Kaya siyempre, sa pagkakanta kung di ka mutingog. Kaning pag-leader, kaning pag-awit, kaning evangelism, kaning to counsel one another, ang pagpropesiya, that's a gift. So, makaingon siguro may mga pastor nga mao ni ang among number 1 gift. Amen. Mao ni kaning mga tao nga babaan. Kanang dili pudi makatulog kung di kasulti. Natay kauban diri sa simbahan nga murag masakit siya kung di siya kasulti. Mao jud na iyang gasa jud. Mao jud na iyang gasa. Now, di lang ta maguol kay napa isa. Katong serving. Ang sa maning serving, next category, katong leadership, administration, katong helps, katong mga mercies, katong management, katong manilhig, nga dili magtingog-tingog pero nalimpyo na ang kusina. Way tingog sila. Og daghan ini mga Dorcas. Katong mga CWA ba? Dorcas. Tama ba? Naay mga gasa ngayon ana. Napuyuban saba kayo. Kaya ang ilang naging gift, istorya jud. Ako naapil na ko ana. Unya kay nakawali lagi mi 3 ka bulan ming walay-wali mga igsoon. Remember? Na inyong na-notice, wala mi kawali 3 ka bulan. Kaya ano, kada Domingo manggod since September, kada Domingo Sunday. Kada Domingo Sunday. Kanang kada Domingo ba na ay organization ba? Unya na emphasis, dili mi kawali 3 months na mo kawali. Perting uhawa. Manang karon nakabalik ko wali karon, pasensyahan na lang tayo. Lagi, grabe jud. Ning ba mo di gusto. Next Sunday na po sila na po, mabalik na po sila. Hallelujah. Pero naay mga tao nga dili magstorya mga igsoon. Hilom kayo. Pero nahuman na ang trabaho dito sa ubos. Ang pagpilo, ang paglimpyo dito sa altar, nahimo na. Og naana diri, ngabahin, kauban na mo. Og naana diri sa simbahan. Munang ingon ni Pablo, na yung mga tao magsigig yaw-yaw. Pero naapoy mga tao nga katong magsigig yaw-yaw, kalinturahon og dili makayaw-yaw. Pero naapoy mga tao nga patinduga diri, makuyapan. Kabalo ko. Naiuban sa inyo nga, Pastor, pwede ikaw mag-lead sa sunod bulan, ikaw mag-lead. Dili jud mag-lead kay Pastor, di ko pwede mo tindog sa pulpito, Pastor, puro kong mahilis, makuyapan ko. Kay naadyo yung nana nga mga gasa. Bantay lang ni si Ma'am Caroline, ako ni patindog ko na rin sanot. Okay, naadyo yung mga tao nga, dili po sila. Kay sila, silent type sila. Pero serving. Now, mga igsoon, asa man mo dapit diri? Asa man mo dapit diri? Speaking mo or serving? Naay mo'y pagka-serving, naapod mo'y speaking. Naapoy uban, self-serving. Kanang di lang yun sila, dili lang yun, hilam-hilam lang yun sila, bahala mo dyan. Basta dili lang ko.
Moamot lang ko. Ato nang istirahan unya unsa nang pag-amot. Now, kung wala pa mo kabalog asa mo dapit, let me present to you the ministry of the church and the ministers of the church. Sige, next slide dong. Ako na lang gilista tanan. I hope wala na yung nakulang diha, Jane. Let's start with worship. Sa worship, that's a very big ministry. Og naa diha ang atong of course, atong pastor, worshipful pastor, Pastor Lenny, worshipful. Siya nag-lead ana. Og naa diha si music director Erica and si Army, ang atong pianist, si Sir Greg, bisag retire na si Sir Greg, ato nang retire, ato nang recharge, o niya si Enrico. So sila ang mga music team in worship nga importante kaayo. Pwede mong ma-appeal diri. Naadiha ang choirs, 5 ka choir, naadiha ang 5 ka bands. Imagine sa atong simbahan na 5 ka choir o na 5 ka band. O sahay gani maglalis na nga dapat kami mga antarong dumiko kay. Ang uban nga sorry basig na. Ang uban gani mag-ilog na sa kanang offertory song kanang ako'y mo kanta ron. Kay kinaganan jud mo kanta. Praise the Lord. Next, kanang sa worship, liturgies, greeters, ushers. Kailangan nato na nga ministeryo. Uban sa inyo na nagalihok na ana, ang uban na mga boards, ang uban na nangulo ang pastor, greeters and ushers. That's a ministry. Next, kaning preaching. Preaching. Primarily sa amo gihatag. Pero naay panahon nga mupuli mo tong 3 months. Unya kaning preaching sa patay. Kabalo mo mga igsuon. Naay panahon nga magdungan ang patay tagtulo. Unya tulo rami unya naay mag-birthday, naay nilakaw ang pastor ana. Kung isa ra ka pastor ang nabilin, tulo ang patay. Milisod jud gayo. Mo nang nalipay kay mi kay naay mga elders o former elders, elders emeritus nga isa lang katawag andam kay sila. Kay ang ilang pong pangwali, pang patay jud. Kanang kuan jud ba? Patay buhi jud. Kuan jud kayo. Na ditong duha naglingkod akong ninang o isa ka elder. Kay ayo jud kay sila. Tako kayog tabang namo. Kay sa tinuod lang maghangak mi ana magapas. Labi ang isa St. Peter Turil, St. Peter Panakan, St. Peter Kalinan. Layo kayo na mga igsoon. Nya ang traffic ana. So sila dako kayog tabang. That's a gift and that's a ministry. Sa atong pagsimba kanang multimedia ministry, na diha si Binson, na diha si Brother Toto, na diha ang mga anak sa pastor. Kanang mga anak sa pastor, bingon mo, asa man ning mga anak sa pastor? Di man makita. Pero kung sabay lang kan, naa sila diha mga igsoon. Ako nang isulti kay akong anak naman diha, anak Pastor Winsel na diha. Mabutong anak ni Pastor Lenny, mas kuyaw to. Ug ibutang na to diha kay IT to. Musician pa jud. Na sila sa likod, sila nagplaster ani. Kani nga akong giyaw-yaw karon nana ni sa kalibutan. www nana ni sa nadunggan na ni sa atong mga silingan karon. Tungod na sa ila. Okay? Ministry of equipping. Wala pa atong i-mention si Carlo Villas. Kabalo mo mga igsoon. Kani ba kaning mga disenyo ani ba kaning mga disenyo nga piting dinduta? Dili mi naghimuan. Nato nagalihok ani. Wala diri to ara sa balay. Kay nasakit man siya, dili siya kayo makatapok sa ato. Nagsara kayo nga naa siya si Carlo Villas. Iyaning tanang mga disenyo, tanang disenyo kaning mga disenyo sa mga tarpaulins. Iyahan na tanan. That's a ministry ka. Kung wala siya, di na tagayin mo. Walay beauty kung wala siya. That's very important. Now, sa equipping, Pastor Winsel, ang mga elders o bosse. Kaning number 1 equipping ministry nato, kaning discipleship o kaning Newman, dako kay na nga ministry. Og naa diha gipanguluhan sa pastor. Children's ministry. Naa si Teacher Ann, kauban sa Teacher Aldo o si Teacher June, sabay. Sila ang mga main. Now, si Teacher Ann, kaila ta. Pero wala mo kaila kaayo ni Teacher Aldo. Teacher Aldo, ang bana ni Teacher Ann. Kung asa si Teacher Ann, tuwa si Teacher Aldo.
The success of Teacher Ann is because of Brother Aldo. Kay ang daling masugo ni Teacher Ann si Aldo. Mora dali na kay istoryahon jud. Ana jud ang mora jud na kan jud. Mora jud ay istorya nga dali nga istorya. In every success of a woman, there's a man behind her. Di ba? Every success of man, there's a woman behind. Kani karon is a very good partnership. Ibog kay ko. Ibog kay ko. Ibog kay ko. Kaya nga no, naasilan to ha. Partner kayo. Si Teacher John naapod si Elder John Sabay. Naapod na. Nagpaluyo po na. Dugay na po na sila kay diya. Youth Ministry, Brother Enrico. Yan. Teaching Ministry. Ang atong Paralang Pag-asa. Headed by Ma'am Lily, Hernani, and the staff. Na sila, kauban nato, ang mga teachers. Duhalay UCCP na nila, ay tulo. Sa mga teachers nga, 11, 9, tulo na atong UCCP members, ang unom, lain-laing simbahan. Kay, kaan man ta? Ecumenical man ta. Wala man punta nag-limit sa ato alang. Pero na sila karon, musimba sila, kauban nato. Napugos in town sila simba. Ministry man. Kaisar man po na. Hallelujah. Leadership Ministry. Unsa man ni ang council, ang Board of Elders, Board of Christian Educators, Board of Deacons, Board of Providence, committees, and organizational presidents. So naa diya atong chairman, Ma'am Susan, ug na ang mga CRO presidents. That's a very important ministry. Especially kay murag next Sunday magsugod nag kampanya ang Numelec. Dili kampanya kanang pag-encourage nga magsugod na tag process for nomination. Unhan nato ang election next year sa atong panggamhanan. Kitay mo una. So mag-process ta niini. Nya kabalo ko daghan kay mo balibad. Kan kay mo balibad. Dili ko pastor kay ang mga meeting dugay man day kaayo. Wala na mga igsuon amo na nang giusab. Kanang tag-unom ka oras nga meeting wala na gihimo na namo ng 5 na lang. Nya kanjod kanang taas pa jud kayo amo na lang gi 4 ana. Hantod nga amo jud gibalik sa usa ka oras ang meeting. One time isa ka oras. Hallelujah. Ubot kung nakasabot pa po sila sa tanang gi-approve nga piti mang daghana. Pagsunod nga meeting ni balik sa daan. Kay piti jud daghana jud. Pero nindot kayo mga igsoon. Kaya ano ang church council, kaming mga leaders dito may mo report tanan. We are all accountable to the church council. The church council as the supervising, governing, answerable to the congregation. Now, administration and finance, nasa si Ma'am LJ diha. Siya gamahanan kay Ma'am LJ, si Janet and Lani. Dito sa isa ka opisina. Ako nang gi-joke usahay. Ako tawag mga lag senior pastor. Siguro sa pagka ako'y buhok nga senior pastor ilang tao sa kuha. Kaming mga pastor, we are all doing all the pastoral thing. Amuan ang trabaho. Pero kanang trabaho sa mga kalibutanong butang. Gitawag na ko ng kalibutanong butang. Kanang mga administration nga mga kasi kaso aning mga suga, kanang na-flat ang ligid sa kuan, ang bayron nun sa kurente, bayron nun sa tanan. Dito na kang LJ tanan, ang mga leaves sa tanang mga workers. Si Ma'am LJ na tanan, ang pagbahin-bahin sa si LJ na tanan. O kami amo nang isalig saya. Kung naalang may mga problema kamay, siguro iyaming pangutanon. Kung wala, diretso lang ta. That's a ministry. And it's a very big help sa mga pastors para nga makatulog pod may panagsabon sa kadaghang trabaho. Of course, naapil diha ang mga legal counsel nato, ang mga lawyers. Na general services, gipanguluhan ni Brother Lito. Ang general services sila ang nagatagad aning palibot nato aron malimpyo ta. Ug adunay limpyo nga tanan nga mga facilities nato dinhi. Kauban si Emma, si Ading, si Toto, o kauban ang BOP nga nagatanaw niini. Naapod tay Ministry of Housing. Kanang Shalom Center ba? Gipanguluhan po na ni Brother Lito, kauban si Yoyong, si Gab, si Ana, o ang BOP nga nagatanaw niya na og ang board. Naapod tay Ministry of Security and Maintenance. Si Arnold and Jeffrey, kanang atong si Jeffrey, kanang atong
security guard, kaan man na sila, kanang special company man na sila. Pero 14 years na sila diri. 14 years. Importante kaayo sila. And dili ta ka-afford, gabawala sila. Kaya ano, kailan na sila sa mga tao. Isa ka tanaw, kailan sila, kinsay ni sulod, kinsay ni gawas. Sa atong panahon karon nga kinahanglan i-maintain nato ang seguridad sa syudad. Kinahanglan kaayo nato sila mo nang ato silang higugmaon sa ilang ministry. Of course, ang nagatabang ka nato sa maintenance ng mga volunteers, ang duha ka John Data and John Sunido. Office management na si Kuya Piwi ato gihapon recharge o recycle si Kuya Piwi taon. Retired na pero reuse na to. Pero nangita pa ta og assistant gihapon niya. Gusto siya one day nga mag-resuroy na lang siya o mag-advise na lang siya. Transportation na si Eddie Boy, si Benson, usahay ang atong admin person, siya ang mo drive usahay. Asa si Eddie Boy? Okay, naroto, nagbantay to kay naay mo lakaw ron, mudra lagan dahil siya. Nasubraan report dito na po sulod siya. Okay, ang pastoral care, ang visitation team, Pastor Lenny o ang team. Kauban sa visitation to the prisoners. Sorry for the use of the word prisoners. Para man God mabiblical. Gi-adapt ni sa CWA. Ang CWA na I visit to the persons deprived of liberty sa MAA. Sorry. As senior citizens, sorry. Ato ning hakpan. Kay if there is one biblical ministry nga gisulti ni Jesus, katong visiting of those people in prison. And the seniors are doing it. Ang senior pa jud. Nga pagsakay, pag naog hingay kayo. Pero willing sila mo adto. Thank you kayo. Ang visitation of the children in conflict with the law. Kani gihimo sa youth for 2 times. Kanang mga bata ba nga naisala nga ginagmay unya bata man sila, 18 below man sila. Wala sila sa MAA, wala sila sa detention. Naa sila sa isa ka facility dito sa Bago Galyera among silingan lugar. Giduaw sa mga youth. Perting lipaya sa mga bata. Nga nakakita silang mga batanon tagagawas nakigdula og basketball sa ila. Perting lipayan nila. Kita, we are all blessed. Ngano, nata sa gawas. Pero sila dito mga bata, luoy kayo mag-Christmas, tanang tuig tuwa sila dito. And that's a ministry nga atong i-focus because the church is not only for listening, hearing, and enjoying the comfort of the pews, but reaching out those who are in need. Unsa pa yung mga ministry na to? Kanang kapihan ministry, na si Ruth o si Mark, ang healing ministry, sa eye care o cerebral palsy, ang Social Concern Foundation, kauban ni Ma'am Lani Lim. Ang medical vision sa UCM, Dr. Burakan, ang back to school sa CIAF, ang mission and evangelism, kauban sa MEC, kauban ni Elder Nene Mangawil, kauban sa mga pastors. Ang outong outreaches, kauban sa Pastor Gina, Pastor Ana. Ang mission team. Ang atong intercessory prayer, LOPM, Lighthouse of Prayer Movement, kauban kanhin ni Elder Dr. Evelyn Fabi. Karon si Ma'am Elder Nene Mangawil ang nangulo. Asa mo dapit diri mga igsoon? Asa ta dapit? Naamo sa last. The last but not the least. The last but the most important. Katong wala na-appeal sa mention ang inyong pangalan, ang inyong ministry, asa mo dapit? Naamo sa stewards. Naamo sa givers, supporters, and congregation. Kamo ang kongregasyon. O kamo ang nagapalihok sa amoa. Kamo ang naga-fuel sa amoa. Kamo ang naghatag og sugnod para kami mo trabaho. Kaya nga naman, the 80% of the support of the church comes from you. Amen? Sige, next slide. Naigisulting principle, 20 and 80%.
Kaning 20% of the members is doing the 80% work of the church. Maunay kahintang sa typical nga simbahan. Maski asa ka moadto. Mao jud ay dagway jud. Munang dili na ko babaguhan ana nga unsa man ni atong mga opisyalis balik-balik ramang nawong sila raman. Mao jud na jud. Kaning mga nagatrabaho sila ra jud. Tinuod na sa tanan akong simbahan nga gialagaran, tinuod na diri. Imagine po nato, 3,000 man atong lista sa atong members. Kunya ang manimba, 800 lang, 900. Asa dahi ang 2,000 kapin? Naa sila, nagpalibot lang kay. Hilom-hilom lang sila. Naabang uban mo, adto lang og kasal, bunyag, lubong, kunya, Christmas. Naman na lang po nga makita po panagsa. So, tinuod na siya. Pero, usa ka importante ng 80%. Akalang 80% nga wala na involved sa kanang active jud nga ministry ba? What is the role? Your role is the congregation that is supporting financially the church. Kaya I would believe nga 80% who are not involved in any of those ministries that I mentioned, nakalimtan siguro na akong mention ng uban, the most important ministry that you have involved with or participated is the ministry of giving. Amen? Amen. Kaya nga no, the 80% are giving and supporting weekly after weekly, aron ma-target nato ang 390,000 nga weekly target nga budget sa church. Now, you want to know how much we received last Sunday? Naa siya sa chime. Kana siya for the sake lang nag-information, dili na siya panghambog. Pero naa na siya sa information. Now, wala na ito na target, barag naarata sa 75%. Now, next Sunday, ang 2 pastors nga mabilin will talk more of this kaning kampanya aning how much we have received from you. You are very important because you play the role of the cheerful givers. Di ba? Ingon ang si Pablo, God loves cheerful givers. Now, not everybody is involved. Of course, natural kay naman tayo mga trabaho, naman tayo mga ministries nga lain. But your ministry of giving supports the ministry of the church. Okay, without the congregation supporting the ministry of the Lord, asa man ta paingon? Di mo ta kalakaw. Di mo kadungog sa kuha. Gwali ko karon di mo kadungog kung matay nindot nga sound system. Nga ato nang gihalad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. All of us is really plays an important role while we say nga 80% of the members are true worshipers. Amen? 80% of the members are living a righteous life. Amen? How I pray that all of us, 100%, should be living a righteous life and be a true worshipers wherever we are, gamiton kita sa Ginoo sa ministeryo. Now, next, Peter calls this God's grace. Grasya ning tanan sa Ginoo. Kita gigrasyahan sa Ginoo. Ang grasya sa Ginoo is a various forms or gitawag na pwede ma-translate into multicolored forms. Lain-lain. There are many gifts, but one ministry. There are many gifts, but one Spirit. There's many gifts, but one Lord. There are many gifts, but one faith. There are many gifts, but one God. So the church is colorful, beautiful, attractive to the world, even to the unbelievers, because of the various forms of ministries and gifts nga gihatag kanato. Pero nayo sa kabutang nga importante kayo. Next. Katong experience or training. Now, atong gamiton si Rick Warren. Si Rick Warren sa iyang libro nga Purpose-Driven Life. Nadungog nato ni year 2000. Purpose-Driven Life. Ingon siya, God shaped us to make a difference. Now, ang meaning da sa shape is S is spiritual gift, H is heart, A is ability, kanang mga natural abilities, P is personality, and E is experience. Training and equipping is important in shaping our lives. Kita gitagaan na gasa sa Ginoo. But without experience, dili na ito na magamit correctly to the glory of God. That's why it will take a work of training and equipping
for long years. Kay niingon sila, experience is the best teacher. Kanang seminars, training, conferences, kanang mga travels, exposure, fieldwork, all made us what we are today. Thanks be to God. Kami, di naman sa panghambog, kami mga 30 years naman ming na-master. Naingon namin may karon, tungod sa daghang mga seminars, conferences nga naapilan. And we're so blessed kay maka-appeal po mi. Umulapad po ang among mga hunahuna sa pagpangalagad sa Ginoo. The same thing, imagine nay usa diri nga gikan sa Social Concern Foundation, 32 years na siya diri. Si Brother Lito, Kumita, 32 years na siya. Mas dugay pa siya sa kuha pagpagkamamastor. Diri na siya. Kauban nato. Wala lang siya karon siguro kay basig nagpadayon pa to siya panuli dito ron na mamato iyang ministry. So, ato lang ma-recognize. For many years of experience, na perfect na niya ang ministry. And until now, naapa siya. Nangalagad sa ato ang buhi nga Dios. That's why I pray, nga unta kamong kitang tanan will commit our life to the Lord, to be trained, to be equipped, that we may be used by the Lord in His service. Finally, Peter said, use your gift or your shape according to the power of God. Next. Use your gift according to the power of God, with the strength of God, with the power of God, and not by our might. Mga igsoon, dili man jud ni sa atong kaalam jud o kusog. It's not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Matud pa ni isa ka propeta o sa kanta. Second, finally, Peter said, use your shape or gift to the glory of God alone. Mga igsoon, God is honored and glorified is if we use our gift to serve Him. God is dishonored and not glorified if our gift, we just keep it to ourselves. Kanang, ako ni, dili na ako ni pakita. Dili ma-honor ang Ginoo ana. But if we use our gift, the Lord is glorified. On the other hand, kita nga natagaan sa grasya sa Ginoo, ang ending jud is, Lord, ikaw ang mahimaya, dili kami. Ikaw ang mahimaya, dili kami. Dili kami ang palakpakan, kung dili ikaw. So whenever we make a palakpak to the choir, to the pastor preaching, to one singing, remember, wala ta nagpalakpak sa performance lang. Ang atong gipalakpakan is gipalakpakan nato ang Ginoo sa kanindot sa performance. We praise the Lord for the gift of music, the gift of talents, and we praise the Lord our God, and not the people. Not the people. Dili ang tao atong gipalakpakan, kundili ang Ginoo gayod. My dear friends, we are called to live a holy life in the end times amidst hostile world. Gitawag ta nga magkinabuhi nga balaan sa katapusan sa mga panahon, bisan ang palibot nato nagkagubot o grabe ang paglutos. Ikinabuhi nato o gamiton nato ang atong shapes. And remember, our number one goal in life is one day madungog nato ang Ginoo nga moingon, well done, good and faithful servant. Sama sa gingon sa kanta, we will serve Him for the rest of our days. Mga lagad may hangtod sa katapusan. Pero kung pag-abot na o kanang edad na mi, mo retire pod mi. Ya, tudlo ipod mi pag-retire. Para ma-enjoy pod na mo. Pero kung pwede pa, dili na lang mi jud magpalista kanang kaano lang mi volunteer na lang. Pero ang karaan di ba? We will serve the Lord hangtod sa katapusan. Serve the Lord hangtod sa katapusan. Kay ang one day ang gusto natong madungog, Lord, hinaot pa makadungog mi sa imong ingon. Well done, good and faithful servant. Hinaot pa makadungog ta sa giingon sa Ginoo, maayo nga sulugoon. Kay naghimo ka sa gamit ka sa imong talento ug gasa, gigamit nimo sa pag-alagad sa uban. That is our prayer. That is my prayer for everyone. Bisan pa sa mga kauban nga magbubuhat dinhi. Dalaygon ang Dios. Amen.
Ang mga buhat 20:35 nagaingon, diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Atong andamon ang atong ikapulo, pasalamat ug uban pang mga halad.
Pag-ampot ta. Ginoong Jesus, among gihatag kanimo kini nga mga gasa, sa samang espiritu nga ang imong mga disipulo naghatag sa ilang panahon, talento ug bahandi. Dawata kini nga mga halad ug gamita kini alang sa pagtukod sa imong gingharian, aron ang imong kabubuton matuman dinhi sa yuta sama sa langit. Amen. Sa pagtapos sa atong pagsimba, tagitagaan sa kahigayunan sa Ginoo, sa paghalad sa atong kinabuhi, ug sa atong mga gasa, talento, aron magamit alang sa iyang buluhaton o sa iyang himaya. Apil nato paghalad ang special offering for the church workers dinhi o bisan pa sa tibuok UCCP sa pagtabang sa organisasyon. Kita gidapit sa pagduol ng buot maghalad sa atong mga pag-ampo. For Him more fitted, tune your hearts with one accord. Come into His courts with gladness, each His sacred vows renew. Turn away from sin and sadness, be transformed with life anew. Of your time and talents give Him, they are gifts from God above. To
wondrous love. Come again to serve the Savior, tithes and offerings you will bring. In your work with Him find favor, and with joy His praises sing. God's command to love each other is required to every man, showing mercy to a brother mirrors His redemption plan. In compassion He has given of His love that is divine. On the cross sins were forgiven, joy and peace are fully thine. Come in praise and adoration, all who on Christ's name believed, worshipped Him with consecration. Grace and love will you receive, for His grace gave in the glory, for the Spirit and the Word. Then repeat the gospel story, till all men His name have heard. O Dios nga magbubuhat, nuluwas magsasangkap, gikan gayud kanimo ang tanang maayong butang, nga gasa nga among nadawat. Aron Ginoo, kami makaalagad kanimo sa mga abilidad o gasa, personalidad, o sa tinubdan sa among kasing-kasing o sa among kasinatian. Diha sa pagpangalagad sa imong ngalan o sa imong iglesia o sa kahimayaan sa imong ngalan. Busa Ginoo, aniya among gihalad ang among kinabuhi kanimo. Aron punon pa nimo kami o Dios sa imong grasya ug balang espiritu ug madasig kami sa among mga buhat sa pagpangalagad. Una niini ang tanang mga magbubuhat, Ginoo dinhi sa UCCP Crossroads Congregational Church, sa Iglesia, sa Shalom Center, sa Paralang Pag-asa, sa Social Concern Foundation, ug sa tanan Ginoong naglambigit. Gihalad namo ang among kinabuhi, salamat sa paggamit kanamo sa imong ministeryo. Ug kaming tanan nga imong mga alagad, nagahalad sa among kinabuhi, pinaagi sa among mga pagluhod. Ginoo, dawata ang among pasalamat sa imong kaayo. Ug panalangini hikapa liguna kaming tanan diya sa among mga pangamuyo hangyo dinha kanimo. Salamat Lord, imo nang giandam ang mga tubag sa imong mga anak ug imo nang gisangkap ug giligon pinaagi sa balang espiritu aron sa among pagtindog ug balik lig-on kami nga mulakaw pagsunod sa imong kabubuton. Kaming tanan Ginoo, salamat imo na kaming giandam sa among mga buhat ug pag-alagad karong simanaha. Ug imo na kaming gipanalanginan. Busa Ginoo, salamat gamita kami alang sa imong kahimayaan ug sa paglig-on sa imong katawhan, kig-ambit sa maayong balita ni Ginoong Jesus. Ug karon ang Dios magbubuhat, manduluwas ug magsasangkap diha kaniya uban kaniya ug alang kaniya, patagamtaman sa katawhan ang kahulugan, katuyuan, katagbawan sa kinabuhi karon hangtod sa walay katapusan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.